Eto na yon, ang maliit na bahay sa gilid ng gubat. Dahan-dahang umupo si Luna sa isang lumang bangkito na may mga tinik-tinik na kahoy. Naroon mismo sa loob ng pintuan. Pumasok sa kanyang ilong ang amoy ng mamasa-masang lupa at lumang kahoy. Doon, sa wakas, hinayaan niyang umiyak. Ang iyak niya ay magaspang at walang pagpipigil. Isang dalamhating ilang buwan nang naipon. Ngayon ay tuluyang kumawala sa tahimik at halos nakalimutang lugar na ito. Hindi pantay ang mga tabla ng sahig, baluktot at tila saksi sa mga henerasyong nagdaan. Ang alikabok ay sumasayaw sa isang sinag ng araw na tumatagos sa silid. Bumabagsak sa lumang sofa at sa kalawangin na bakal na kama sa sulok na natatakpan ng anino. Ito na ang magiging tahanan niya ngayon. Gaano katagal? Hindi niya alam. Marahil habang buhay. Pakiramdam niya'y isa siyang ipinatapon. Isang taong kusang lumayo dahil ang pananatili sa syudad na puno ng masasakit na alaala ay hindi na niya kayang tiisin. Kung nanatili siya roon, baka tuluyan siyang mabaliw sa walang humpay na dalamhati at sa paulit-ulit na pag-alingaw-ngaw ng kanyang sariling pagkukulang. Inialay ni Luna ang buong buhay niya sa pagpapagaling. Mula pa noong unang beses siyang pumasok sa makintab at maliwanag na gusali ng isang kilalang medical na universidad. Alam na niya ang kanyang layunin, maging isang oncologist. Nilamon niya ang makakapal na aklat gabi-gabi. Ginugol ang mga bakasyon sa internship. Habang nag-aaral pa lamang, nagtrabaho na siya bilang nurse aide sa oncology ward. Doon, higit pa sa technical na kaalaman ang natutunan niya. Natuto siyang mahabaging humawak ng kamay. Natuto siyang magsalita ng marahan. Natuto siyang maghanap ng munting liwanag sa pinakamadilim na sitwasyon. At higit sa lahat, natutunan niyang maniwala sa kapangyarihan ng medisina at sa talino ng mga doktor na gumagamit nito. Hinangaan niya ang kanyang mga mentor, mga batikang profesional na kayang harapin ang hindi masukat na sakit at trahedya, ng may dignidad at tibay ng loob. Pinagsikapan niyang maging katulad nila, at nagtagumpay siya. Naging isa si Luna sa pinakamahusay na oncologist. Mabilis na umangat hanggang maging pinuno ng kanilang departamento sa isang kilalang ospital sa lungsod. Sa sumunod na 10 taon, nasaksihan niya ang iba't ibang kapalaran. Marami sa kanyang mga pasyente ang lumaban at nagtagumpay. Ngunit may ilan ding natalo. At nitong nakaraang Disyembre, isang pasyente ang tuluyang may nabasag sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang pangalan niya ay James. 42 taong gulang, isang karpentero at manggagawa sa kahoy. May mukha na laging masaya at nakangiti, at mga kamay na maingat, sanay bumuo ng mga bagay. Ama siya ng 2 batang babae, at ang isa sa kanila ay mayroong cerebral palsy. Si James ang uri ng lalaking parang puwersa ng kalikasan. Isang lalaking walang sawang nagtatrabaho para sa kanyang asawa at mga anak. Tumatanggap ng dagdag na kontrata at custom na proyekto para lamang matiyak na hindi sila magkukulang sa anumang kailangan nila. At doon, nagsimula ang kwentong hindi kayang kalimutan ni Luna. Isa siyang haligi ng lakas, parang pundasyong bato ng kanyang pamilya. Sa sobrang pagtutok niya sa pagbuo ng mundo ng kanyang asawa at mga anak, hindi niya napansin ang mahihinang senyales sa sarili niyang katawan. Hanggang sa tuluyan ng mahuli ang lahat. Nang dumating siya kay Luna, nasa stage 4 na siya. Kumalat na ang cancer. Ang sakit ay naging palagi ang kasama. Malupit at walang pahinga. Sa lahat ng batayan, halos wala ng pag-asa. Ngunit tumanggi si Luna na tanggapin yon. Hindi niya maatim ang ideya na ang mabuting lalaking ito, isang mapagmahal na asawa at ama, ay iiwan ang kanyang pamilya ng mag-isa sa mundo. Alam niyang mababa ang tsansa. Alam niyang mabigat ang laban. Pero ibinuhos niya ang lahat ng kaya niya.
Ginugol niya ang mga gabi sa pagbabasa at pananaliksik. Naghahanap ng mga experimental treatment. Nakikipag-ugnayan sa mga kasamahan sa iba't ibang ospital sa buong bansa. Halos doon na siya tumira sa ospital. Bumisita kay James sa kahit na anong oras. Isang dedikasyon na halos obsessive. Ikinalilito ng kanyang mga kasamahan. Hindi niya rin maipaliwanag kung bakit ganoon. Isang gabi, habang umiinom sila ng malamig na kape sa pantry ng ospital, naglakas loob siyang magsalita sa kanyang pinakamalapit na kaibigan at kasamahan, si Dr. Sarah. Hindi to tama, Sarah. Alam kong namamatay ang mga tao. Alam kong malupit ang sakit na to. Pero siya, hindi siya pwedeng mawala. Siya ang pinakamabuting lalaking nakilala ko. Marami pa siyang dapat gawin dito sa mundo. Kailangan niyang mabuhay. Mahina at puno ng bigat na sabi ni Luna. Marahang hinawakan ni Sarah ang kamay niya. Luna, hindi tayo mga Diyos. Ginawa mo na ang lahat. Pinipili ng sakit kung sino ang kukunin. Hindi mo kayang akuin ng bigat na yan. Gawin mo lang ang trabaho mo. Hindi pa ba sapat ang ginagawa ko? Mahigpit ang boses ni Luna sa pagpigil ng emosyon. Luna, unti-unti na siyang nanghihina. Pakiusap, tanggapin mo na, sabi pa ni Sarah. Pero hindi niya magawa. Kinabukasan, dumiretso siya sa silid ni James. Ikinuwento niya ang mga bagong resulta ng tests. Isang posibleng bagong lead. Yumuko siya, inilapit ang mukha at pabulong na nagsalita. Pangako, hindi ka susuko. Hihintayin ka ng asawa mo. Hinihintay ka niya. Si James, ang mukha ay hitik sa pagod at sakit. Bahagya siyang napangiti. Isang ngiting tunay kahit mahina. Pangako, Dok. Pero mas mahirap na hanapin ng lakas ngayon. Ginagawa ko ang lahat para makauwi sa kanila. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Pinilit maging matatag ni Luna. Kakayanin mo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang magagawa natin kung magkasama tayo sa laban na to? Sa sipag, pananalig at kaunting pag-asa, kaya natin. Pangako, huwag kang bibigay. Pangako, marupok pero taus-puso na sabi ni James. Nagtama ang kanilang mga mata. May marupok na katapatan sa kanyang titig. Pagsapit ng tanghali, wala na si James. Ang pusong pagod at labis ng pinahirapan, tuluyan ng tumigil. Nakatayo si Luna, nanigas sa balita na parang pisikal na suntok. Hindi na siya nailigtas. Alam niya sa isip na huli na ang lahat nang dumating si James sa ospital. Na lumaban siya sa isang laban na hindi talaga maipapanalo. Ngunit hindi gumaan ang kanyang pakiramdam kahit isipin ang bagay na yon. Hindi ito ang unang pasyenteng nawala sa kanya. Ngunit siya ang unang pinaglaban niya ng ganoon. Personal, desperado at tuluyang natalo. Siya ang kailangang magsabi ng balita sa asawa nitong si Chloe. Payat si Chloe at may mga matang kulay brown. Parang langit bago ang bagyo. Noong huli silang nagkita, may pag-asa pa roon. Ngunit ngayon, puno na yon ng kalungkutan. Salamat, Dr. Luna. Mula sa akin at kay James, tuyo ang boses at halos pabulong na sabi ni Chloe. Alam ko kung gaano ka lumaban para sa kanya. Pasensya na, hindi ko hirap na sabi ni Luna. Hindi niya natapos ang pangungusap. Bumalik siya sa kanyang opisina. Isang malamig, sterile, tahimik na espasyo na ngayon ay parang kulungan. Isinara niya ang pinto. Naupo siya sa sofa at doon tuluyang bumigay. Umiyak siya para kay James, para kay Chloe at para sa sarili niya. Umiyak siya dahil sa bigat ng pagod, dahil sa matinding kawalan ng hustisya sa mundo. Ilang sandali pa tumunog ang telepono. May kumatok sa pinto. Pero nanatili siyang tahimik. Nakayuko sa dilim, nilamon ng isang matindi at masakit na pag-iisa. Ang trabaho ang naging buong buhay niya. Sa sobrang pagkaubos niya sa kanyang tungkulin, matagal na niyang isinantabi ang personal na buhay.
Walang nabuo na malalim na relasyon, walang panahon para sa mga anak. Ang buhay niya ay ang ospital. Kapag nagbabakasyon man siya noon, kadalasan ay para lamang dumalo sa mga medical conference sa ibang bansa. At kahit naroon siya, hindi niya kailanman tuluyang iniwan ang kanyang mga pasyente. Pinapaikli niya ang biyahe, kinakancel ang mga plano, at minsan, madaling araw pa lang ay bumabalik na siya sa ospital kapag may emergency. Ngayon niya lamang nakita kung gaano kalupit ang bilis ng takbo ng kanyang buhay noon. Parang kandilang tuluyang naupos hanggang sa mitsa. Wala nang natitirang maibibigay. Pagkatapos ng pagkamatay ni James, nag-leave siya ng 1 linggo. 1 linggong malabo ang mga araw. Punong-puno ng katahimikan at mga gabing halos walang tulog. Pagkaraan noon, napagpasyahan niyang pumunta sa opisina ng head ng ospital upang ibigay na ang kanyang resignation. Si Dr. Palma, ang direktor ng ospital, ay nakaupo sa likod ng malaking mesa nito na gawa sa nara. Itinulak nito pabalik sa kanya ang mga papeles. "Hindi ko ito matatanggap, Luna. Saan mo naman balak pumunta?" tanong ni Dr. Palma. Naiintindihan ko po, sir, at nagpapasalamat ako sa lahat. Alam kong nakakabit tayo sa mga pasyente pero hindi ko na kaya. Mahinang sabi ni Luna. Hindi na ako makakapagpagaling ng iba. Wala na akong lakas. May halong pag-alala at maotoridad na nagsalita si Dr. Palma. "Ito ang bukasyon mo, Luna. Baka kailangan mo lang ng mas mahabang pahinga. Mag-leave ka muna." "Hindi na po ako babalik," matatag na sagot ni Luna. "Hindi na ako magiging doktor. Pakiusap, permahan niyo na po ang mga papeles. Aalis ako sa loob ng 2 linggo. Saglit na natahimik ang doktor. "At saan ka naman pupunta?" "Hindi ko pa po alam. Basta hindi na sa ospital na to." Pagkalipas ng 2 linggo, wala na si Luna. Sa maikling panahon na yon, ibinenta niya ang maayos at modernong kondominium sa Makati. Bumili siya ng isang maliit na bahay sa probinsya. Nakita lamang niya sa mga larawan sa online. Hindi na niya kayang manatili pa sa syudad. Bawat kanto, bawat coffee shop, bawat gusali, may alaala. Pakiramdam niya, isa siyang dayuhan sa sarili niyang buhay. Parang wala siyang karapatan sa magagandang bagay na kanyang pinaghirapan. Parang nawala siya sa sarili. Hindi pala ako para sa ganitong buhay, mapait niyang naisip. Siguro hindi talaga medisina ang calling ko. Isang maleta lang ang dinala niya. At pagkatapos nun, bumiyahe siya papunta sa maliit at halos nakalimutang lugar sa kabundukan ng Batangas. Isang lugar na nakita niya lang sa litrato. Ang bahay ay eksaktong tulad ng nasa mga larawan. Isang luma at marupok na istruktura. Kupas ang pintura, pero may gumaganang tubig at kuryente. Sapat na yon. Mura niya itong nabili. Ngunit nang makita niya ito ng personal, napaluha siya. Napakakupas, napakadilim, puno ng alikabok at lungkot. Kabaligtaran ng maliwanag at modernong apartment niya sa lungsod. Pero sa kabila noon, may pakiramdam siya na nararapat siya sa lugar na yon. Nakatayo ang bahay sa pinakadulo ng baryo. Ang bakuran ay puno ng ligaw na rosas at makakapal na talahib. May mga punong bayabas at santol na mabigat sa bunga. Tila nangangako na may ani pa sa kabila ng kapabayaan. Ang mga kasangkapan sa loob ay luma at gasgas, ngunit may silbi pa rin. Maraming bintana ang may bitak ang salamin. At madalas, natatagpuan ni Luna ang sarili na nakatanaw sa labas sa pamamagitan ng basag na salamin. Parang refleksyon ng sarili niyang buhay na ngayon ay tila pira-piraso. Sa mga sumunod na araw, ang matinding dalamhati ay unti-unting napalitan ng isang manhid at pagod na galaw. Umiiyak siya, iniisip kung nagkamali ba siya sa pag-alis sa ospital. Ngunit palagi siyang bumabalik sa iisang sagot. Hindi siya maaring manatili. Hindi niya kaya.
Unti-unti nagkaroon siya ng bagong focus, ang bahay mismo. Dahan-dahan, may tiyaga, nagsimula siyang maglinis. Inalis ang makapal na alikabok na ilang dekada niyang naiipon. Namitas ng mga bunga sa bakuran. Gumawa ng minatamis na bayabas at santol. Umiinom ng tsaa tuwing tahimik na hapon. Parang walang katapusan ang listahan ng gawain. Ngunit may isang bagay na tila mabigat kaysa sa lahat. Ang lumang atik sa itaas. Ang hagdan papunta roon ay sinauna at marupok. At sa tuwing naiisip niyang akyatin yon, may kakaibang takot na bumabalot sa kanya. Isang hapon, habang kinukuskus ni Luna ang maliit na sahig ng kusina, may narinig siyang mahinang tunog. Isang paulit-ulit na katok. Huminto siya. Nakinig. Guni-guni ko lang ba yon? Hindi. Ilang sandali pa ay meron na naman. Nagmumula ito sa itaas, sa attic. Kailangan niyang tingnan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang inakyat ang lumang hagdan na umuungol sa bawat hakbang. Itinulak niya ang pinto. Inaasahan niyang makikita ang karaniwang attic. Puno ng sirang upuan at mga kahong nakalimutan na ng panahon. Mga basurang alaala ng nakaraang buhay. Ngunit nang pindutin niya ang switch ng ilaw, napasinghap siya. Sa harap niya ay isang maliit, halos perpektong napanatiling klinika. May lumang examination couch sa isang sulok. May cabinet, may salamin, bahagyang malabo dahil sa pinong alikabok at sa loob nito, may mga bote ng pamahid at tableta. Isang malaking mesa na kahoy, may salamin sa ibabaw, puno ng mga kupas na papeles. Naninilaw na anatomy charts at masiselang guhit ng kalikasan. May isang puting doctor's coat, ngayon ay kupas at medyo nanilaw, nakasabit sa likod ng upuan. Habang nilalapitan ni Luna ang mesa at sinisimulang tingnan ang mga lumang librong pang-medical, muli niyang narinig ang mga katok. Anong ginagawa mo rito? Mahina niyang bulong nang mapansin ang isang ibon na paulit-ulit na bumabangga sa salamin ng bintana. Isang ibon na kulong sa loob. Paano ka nakapasok dito, munting nilalang? Bulong niya. Sa bitak ng salamin, nakita niya ang maliit na siwang. Diyan ka pumasok, no? Naligaw ka at naipit. Mahina niyang sambit. Naintindihan kita. Maingat niyang hinawakan ng ibon at pinalaya ito. Pinanood niya itong lumipad palabas ng bintana. Pagkatapos ay muli siyang lumingon sa silid. Hindi ito basta kwarto. Sa ibabaw ng mesa ay may maliit na glass vase na may tuyong mga ligaw na bulaklak. Kulay kalawang, marupok na parang papel. Sa sahig ay may itim na leather doctor's bag. Parang katulad ng dala ng kanyang lolo noong bata pa siya. Malinaw na matagal nang hindi nagamit ang klinik na ito. Sa lumang cabinet, natuklasan ni Luna ang mga gamot mula sa ibang panahon. Mga bote na kupas ang etiketa at maliit na lata ng pamahid. Naupo siya sa lumang upuan. Inalis ang alikabok sa ibabaw ng isang luma at gasgas na medical journal. Isang postcard ang biglang nahulog mula sa pagitan ng mga pahina. Larawan yon ng isang parola sa mabatong dalampasigan. Sa likod nakasulat, 1975. Habang binubuklat niya ang journal, nakita niyang maingat na sulat kamay, mga pangalan, diagnosis at mga treatment. Patuloy siyang nagbasa hanggang sa marating niya ang huling entry. Nakasulat yon ng mabilis, tila nagmamadali gamit ang sulat na lapis. Ginawa ko na ang lahat ng kaya ko at lahat ng hinihingi sa akin. Aalis na ako. Huwag niyo akong hanapin. Wala na akong lakas para tumulong sa kahit sino. Paumanhin. Sa ibaba, isang simpleng pirma. Penelope Grace. Isang kakaibang lamig ang dumaloy sa likod ni Luna. Anong klaseng palaisipan to? Bulong niya ng pagod. Naparito ako para sa katahimikan, pero parang may misteryong naghihintay. Sino si Penelope Grace? At bakit tila kahawig ng kanya ang kwento nito?
Iniwan din ito ang klinik, iniwan ang buhay, sa parehong dahilan. Halos hindi niya matanggap ang pagkakatulad. Mula nang dumating siya sa baryo, sinadya niyang iwasan ng iilang residente roon. Nakikita niya sila minsan mula sa malayo. Ilang matatanda, paminsan-minsan ay batang pamilya na may kasamang mga anak. Ngunit ayaw niyang makisalamuha sa mga ito. Ang kanyang lungkot ay sapat na. Ngunit habang nakaupo siya roon, iniisip niya si Penelope Grace. Isang malakas at desperadong katok sa pintuan ang biglang umalingaw-ngaw sa buong bahay. "Penelope! Penelope, pakiusap! Buksan mo, bilis!" Isang boses ng lalaki. Puno ng takot at namamaos pa. Napabalikwas si Luna. Dali-dali siyang bumaba sa lumalangit-ngit na hagdan at binuksan ang pinto. Sa harap niya ay isang lalaking hindi pa niya kailanman nakita. Isang matandang lalaki ang nasa harap niya. Maayos ang suot, malinis na maong at polo na may butones. May maayos na balbas. Ngunit sa kanyang mga paa, tsinelas pambahay. "Sino ka?" Pautal niyang tanong. Malalaki ang mata, halo ang desperasyon at pagkalito. "Nasaan si Penelope Grace?" "Pasensya na." Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Luna. "Wala na po siya rito. Ako nang may-ari ng bahay." Hindi maaari." Halos maiyak ang matanda. Nagkakandara pa ang mga kamay. "May ilaw sa atik. Akala ko siya yun. Ang apo ko, si Isa, na sugatan. Kailangan namin ng doktor." Sandaling natigilan si Luna. Sa loob niya, naglalaban ang dating doktor at ang babaeng wasak na nais ng tumigil. Nakita niyang mukha ng matanda. Gumuho sa kawalan ng pag-asa. "Pakiusap, doktor ang kailangan ng apo ko." May kung anong kumatok sa loob ni Luna. Parang may bumalik sa dating pwesto. Tumakbo siya sa maliit na kahon ng medical supplies na dinala niya. Isang gawain na hindi niya kayang bitawan. Pagkatapos, parang may biglang tumulak sa kanya. Mabilis siyang umakyat muli sa attic. Kinuha ang lumang itim na leather doctor's bag ni Penelope Grace at bumaba ng nagmamadali. Ikaw makakatulong ka ba?" Nanginginig na tanong ng matanda. May munting pag-asang sumilay sa boses. "Opo," sabi ni Luna. Ang salitang yon ay parang banyaga sa kanyang dila. "Doktor ako. Dalhin niyo ako sa kanya. Bilis." Nagmadali silang maglakad sa madilim na daan ng baryo. Ang may ikling balisang hakbang ng matanda ay halos hindi makasabay sa mahaba at determinadong hakbang ni Luna. Ang bahay ay isa sa pinakamaayos sa lugar. May pulang rosas na gumagapang sa veranda. Maliwanag ang bawat bintana. Dito! Sigaw ng lolo. Hinila siya papasok sa isang maliwanag na silid. Isang batang babae, hindi hihigit sa 5 taong gulang, ang nakahiga sa kama. Hindi ito gumagalaw. Ang kanyang mukha ay parang kulay ube. Isang nakakagulat at nakakatakot. Ang ama ng bata ay nakaluhod sa tabi ng kama. Hawak ang katawan ng anak at parang tahimik na nagdarasal. Malakas ang pintig ng puso ni Luna. Ngunit ang isip niya malamig at klinikal. Lumuhod siya sa tabi ng kama at agad hinanap ang pulso. Anong nangyari? Mababa, ngunit kontrolado ang kanyang boses. Candy, pautal na sagot ng ama. Nanlalaki ang mata sa takot. Isang maliit na candy lang, nabulunan siya. Ang bilis na nangyari, hindi ko alam ang gagawin. Ganap na barado ang daanan ng hangin ng bata. Hindi gumagalaw ang dibdib, kaunti na lang ang oras. Tiningnan ni Luna ang ama, puno ng luha at kawalan ng magawa. Ang lungsod, si James, ang dating buhay. Lahat yon ay naglaho sa isang malinaw na kaisipan. Mamamatay ang batang ito. Makinig kayo sa akin, mariing utos ni Luna. Puno ng otoridad ang boses. Dalhin niyo rito ang lahat ng ilaw na meron kayo at lahat ng malinis na tuwalya at kumot. Isang mangkok ng maligamgam na tubig. Ngayon na. Nagkandara pa ang mga lalaki sa pagsunod. Binuksan ni Luna ang 2 bag.
ang luma mula sa attic at ang sarili niyang maliit na kit. Mula sa leather bag ni Penelope, nakita niyang kailangan niya. Isang maliit na scalpel, kupas ang hawakan, ngunit matalas pa rin ang talim. Kinuha niya pa ang ibang mga kailangang gamit. Isang marahas, ngunit huling pag-asa. Alam ni Luna bilang isang doktor na sa pagkakataong yon, hindi na sila makakapaghintay pa ng ambulansya. Kailangan niya nang gumawa ng paraan. Siguradong sa layo at kitid ng daan papunta pa lang sa bahay na yon, siguradong malalagutan na agad ng hininga ang bata bago pa makarating sa ospital. Bumalik ang mga lalaki, dalang mga lampara at ilaw. Napuno ang silid ng matinding liwanag. Ang ama, maputla at nanginginig, hinawakan ang ulo ni Isa upang hindi makagalaw. Si Luna, ginawa ang kanyang makakaya. Isang mabilis at eksaktong hiwa sa ibaba lamang ng vocal cords ng bata. Isang hiwa na masakit, pero yun din ang makakapagligtas ng buhay ng bata. Maingat, may kumpiyansa. Ipinasok niya ang tubong metal sa maliit na butas na kanyang ginawa. Isang biglang tunog ng hangin ang pumuno sa silid. Huminga ang bata. Isang malakas, nanginginig na paglanghap ng hangin. Unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Ang amay umiiyak sa matinding ginhawa. Napasandal ito sa pader. Si Luna, ang puso'y tila nadudurog sa lakas ng pintig. Naupo siya sa isang upuan. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay gamit ang lumang scalpel at kupas na lampara sa isang liblib na bahay sa kabundukan. Muli siyang nakapagligtas ng isang buhay. Isang pamilyar na pagod ang dumaloy sa katawan ni Luna. Hindi ang pagod na sumisira sa kaluluwa na naranasan niya sa lungsod, kundi ang malalim na pagkakapagod sa buto na may kasamang ginhawa. Ang pagod ng isang laban na napagtagumpayan. Bahagya siyang napangiti, pagod ngunit totoo. Saktang-saktang pagdating ninyo, paus niyang sabi. Ilang minuto pa'y hindi ko na siya maiisalba. Bakit ho kayo may dalang ganun karaming gamit na panggamot? Totoo po bang doktor kayo? Tanong ng ama ng bata. Nanginginig pang boses sa natitirang takot. Apo, doktor ako. Mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Luna. Pang-professional ang mga gamit ko. Ang doktor, doktor pa rin kahit sandalhin ng buhay. Tila stable na siya ngayon pero kailangan pa rin siyang dalhin agad sa ospital. May sasakyan ba kayo? Tanong niya pa. Oo, may kotse kami, sagot ng lalaki. Ako nga pala si Walter at ito ang anak ko si Morris. Maraming salamat ho. Hindi namin alam kung paano magpapasalamat, sabi ng matandang lalaki. Tahimik ang biyahe papunta sa pinakamalapit na ospital sa bayan. Natutulog si Isa, ang ulo'y nakahimlay sa kandungan ni Luna. Ang maliit niyang katawan ay may bigat ng pagtitiwala at bagong responsibilidad. Habang marahang hinihimas ni Luna ang malambot na buhok ng bata, may kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. Isang kapayapaang hindi niya inaasahang mararamdaman muli. Pagdating sa ospital, agad isinailalim si Isa sa pangangalaga ng mga doktor doon. Nanatili sina Walter at Morris pati na rin sa Luna sa waiting area. Buong buhay ko rito sa baryo, panimula ni Walter. Wala kaming maayos na klinik at ang pinakamalapit ay malayo pa. Malayo pa rin, ilang kilometro pa rin, halos kalahating oras. Dati may doktor kami rito, si Penelope Grace. Napaangat ang tingin ni Luna. Isang totoong doktor. Nagtapos ng medisina, pero may nangyari sa kanya. Iniwan niyang trabaho sa syudad at lumipat dito. Dito siya tumulong sa mga tao, sabi pa ng matandang lalaki. Kapag may sore throat, may gamot siya. Kapag may sugat, siyang nagtatahi. Ayaw na niyang bumalik sa ospital sa lungsod. Pero pakiramdam niya, kailangan niyang tumulong. Matalino siya, mabait at maunawain. Huminto ang matanda sa pagsasalita. Tila naglalakbay ang isip sa nakaraan. Lahat kami sa kanya pumupunta. Kapag may ilaw sa attic niya, ibig sabihin may pasyente siya.
hanggang sa bigla na lang siyang nawala. Tila nagkasakit siya, hindi naman din nakakapagtaka. Dinadala niya ang sakit at problema naming lahat. Isang araw nakita ko siya sa daan. Sabi ko, Penelope, ang putla mo. At sinabi niya sa akin, may malubha akong sakit. Wala nang magagawa para sa akin. Tutulong ako hanggat kaya ko pero pagdating ng panahon aalis ako. Nagtanong ako kung anong ibig niyang sabihin. Pero wala na siyang sinabi. Akala ko nagpunta lang siya sa malayong lugar para tahimik na mamatay. Napayuko si Walter. Nang makita ko yung ilaw sa atik ng bahay mo, naguluhan ang isip ko. Inisip ko si Penelope yun na nandito pa rin siya. Na patuloy pa rin tumutulong. Tahimik si Luna. Sinabi ko na sa'yo, Tay, huwag mong bigyan ng mga candy si Isa. Biglang singit ni Morris. May halong galit sa boses. Pero ayaw mong makinig. Mahilig ang bata sa matamis. Sabi mo, tingnan mong nangyari. Muntik na siyang mamatay. Napabuntong hininga si Walter. Anak, patawad, nagkamali ako. Pagkatapos ay bumaling siya kay Luna. Pero ipinadala kayo ng Diyos sa amin. Saglit siyang tumingin. Nasa bakasyon ba kayo rito? Pwede mong sabihin ganon? Mahina, ngunit totoo ang sagot ni Luna. Nagpapahinga ako sa trabaho. Magandang pahinga, sabi ni Walter. Kami rin ni Isa, magpapahinga muna rito. Ang tungkol sa nanay niya? Tanong ni Luna. Nagulat sa sariling pagiging direkta. Dapat ipaalam ito sa kanya. Wala na ang nanay ni Isa. Malamig na sagot ni Walter. Sumama sa ibang lalaki. Pero kailangan ng bata ang ina. Tay, tama na. Mariing putol ni Morris. Matagal na yon, maayos na kami. Nakikita ko nga. Bulong ni Walter saka tumayo para kumuha ng kape. Pag-alis ng matanda, bumaling si Morris kay Luna. Pasensya na po sa tatay ko. Pagod at may halong hiya ang kanyang mga mata. Hindi pa rin niya matanggap ang hiwalayan namin. Naghiwalay kami nung sanggol pa lang si Isa. Hindi na niya maalala ang nanay niya. Sinasabi ko sa kanya na nagtrabaho lang ang nanay niya sa ibang bansa. Ano pa bang sasabihin ko sa bata? Nagkatinginan sila ni Luna. May parehong lungkot sa kanilang mga mata. Hindi na nila tinuloy ang usapan. Pagsikat ng araw kinabukasan, ang mahinang gininto ang liwanag ay sumilip sa maliit na silid ng ospital. Gumalaw si Isa. Unti-unting bumukas ang kanyang mga mata. Ang maliit niyang kamay ay tila naghahanap ng hahawak. Si Morris na magdamag na nakaupo sa matigas na silya sa tabi ng kama ay tumayo agad nang makitang gumalaw si Isa. Unti-unting luminaw ang mga mata ng bata. Tumingin siya kay Luna. Pagkatapos ay sa kanyang ama. At muling bumalik ang tingin kay Luna. Mommy? Mahina niyang bulong pero puno ng katiyakan. Alam kong ikaw yon, natakot ako. Napahinto ang paghinga ni Luna. Ang puso niyang kamakailan lang ay pinatigas ng dalamhati at kabiguan, ngayon ay tila muling nabubuksan. Isang ina, ang papel na hindi niya kailanman inisip na magiging kanya. Ang papel na isinantabi niya noon para sa kanyang career. Sa sandaling yon, hindi lang siya doktor, hindi lang siya tagapagpagaling, isa siyang yakap. Isang kanlungan, isang pagmamahal na walang kondisyon. Huwag ka nang matakot, anak. Marahang sabi ni Luna, may mahabang pagitan ng bawat salita. Lagi akong nasa tabi mo. Nag-angat siya ng tingin. Nagtama ang kanilang mga mata ni Morris. Pareho silang nagulat at sabay na nakaunawa. Napakabilis ng lahat. Napakaikli ng panahong nakasama niya ang pamilyang ito. Ngunit pakiramdam niya may matagal ng ugnayan. May pagkakaugnay, may responsibilidad na matagal na niyang hindi naramdaman. Posible bang maramdaman ang ganito? Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya si Dr. Penelope Grace. Isang babaeng nagpagaling ng iba kahit ang sarili niyang katawan ay unti-unting sumusuko. Si Luna, malusog siya. Ngunit siyang sumuko. Siyang tumakas. Tahimik siyang nag-isip, sinusuri ang sarili. Paminsan-minsan, napapatingin siya kay Morris. At madalas, nahuhuli niya itong nakatingin.
na may munting ngiting nagbibigay ng katiyakan. Nanatili si Isa sa ospital ng ilang araw upang tuluyang makabawi. Araw-araw silang bumibisita, si Maurice, si Luna at si Walter. Unti-unting naging natural ang presensya ni Luna sa kanilang buhay. Isang gabi, sa isang maliit na cafe malapit sa ospital, magkatapat na nakaupo sina Luna at Maurice. Amoy ng bagong timplang kape at tinapay ang pumupuno sa hangin. Biglang inabot ni Maurice ang kamay ni Luna sa ibabaw ng mesa. Nagtama ang kanilang mga mata. Kailangan kitang makausap. Mahina ngunit seryoso niyang sabi. Sa loob ng 2 linggo, nagbago ang buhay ko sa paraang hindi ko maipaliwanag. Ang nangyari kay Isa, ang pagkakakilala ko sa'yo, para kang anghel na ipinadala sa amin. Bahagyang ngumiti si Luna. Alam mo bang iniisip ni Isa na ikaw talaga ang nanay niya? Napatingin siya kay Luna. Napansin kong hindi mo siya itinatama. Bakit? Si Isa ay isang batang dumaan sa matinding trauma. Mahinahong paliwanag ni Luna. Parang muli ang doktor sa loob niya. Hindi niya kailangan ng dagdag na sakit. Sandali siyang tumigil. Pero totoo rin na may malakas akong connection sa kanya. Bahagya siyang huminga ng malalim. Sa inyo rin, mukha kayong pamilya sa akin. Mas humigpit ang hawak ni Maurice sa kamay niya. Luna, alam kong parang mali ang lahat ng to. Dapat may musika, may bulaklak, may singsing. Ngunit nanginginig ang boses niya. Pero natatakot ako mawala ka. Pakakasalan mo ba ako? Walang pag-aalinlangan, sumagot si Luna. Oo, pakakasalan kita. At doon nagsimula ang kanilang kwento. Lumipat si Luna sa lungsod. Bumalik siya sa kanyang propesyon, muling nagligtas ng mga buhay. Nanatili siyang mahusay at dedicated na doktor, ngunit gayon, hindi na siya natutulog sa ospital. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nagmamadali siyang umuwi. Hindi sa isang tahimik na apartment, hindi sa isang malamig na bahay, kundi sa isang pamilyang naghihintay. Ang kanyang anak na si Isa at ang kanyang asawa na si Maurice. Lumipas ang mga taon, ang maliit na baryo sa kabundukan ay hindi na lamang naging lugar ng pagtakas ni Luna. Ito ay naging lugar ng kanyang muling pagsilang. Bago tuluyang manirahan sa lungsod kasama sina Maurice at Isa, bumalik muna siya sa lumang bahay sa gilid ng gubat. Inakyat niya muli ang attic. Naroon pa rin ang maliit na clinic ni Penelope Grace. Ang kupas na mesa, ang lumang doctor's bag, ang tuyong mga bulaklak sa salamin na florera. Ngayon, hindi na ito misteryo. Isa itong paalala. Paalala ng isang doktor ay hindi lamang propesyon. Ito ay panata. Ngunit ang panatang yon ay hindi kailangang sirain ang sarili upang matupad. Maingat niyang isinara ang journal ni Penelope. Hindi ako tatakas tulad mo, pero hindi ko rin pababayaan ang sarili ko. Mahina niyang bulong. Sa lungsod, nagbalik siya sa ospital, ngunit ibang Luna na ang bumalik. Hindi na siya ang doktor na inuubos ang sarili hanggang sa mawalan ng lakas. Natuto siyang umuwi sa tamang oras. Natuto siyang tumawa kasama ang pamilya. Natuto siyang huminga. At tuwing may batang pasyente siyang hinahawakan ng kamay, naaalala niya ang gabing yon. Isang maliit na batang muntik nang mawala. Isang lumang scalpel, isang ilaw sa attic, at isang pusong muling nabuhay. Sa tuwing tatawagin siya ni Isa ng, "Mommy?" Hindi na yun aksidente. Yun ay pinili niya. Isang buhay na hindi niya planado, pero siyang nagligtas sa kanya. Dahil minsan, ang mga taong inililigtas natin, sila rin ang nagliligtas sa atin. Ang kwentong ito ay nagpapaalala. Ang pagtulong sa iba ay hindi dapat kapalit ng pagkawala sa sarili. Kahit gaano kataas ang bukasyon, hindi kailangang maubos ang isang tao para lamang matawag na dedicated. May mga laban na hindi natin maipapanalo, ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi na tayo karapat-dapat lumaban muli. Dahil minsan, ang tunay na layunin ay natatagpuan sa pinakamadilim na yugto ng buhay. Kung hindi bumagsak si Luna, hindi niya matatagpuan ang pamilya at kapayapaan na hindi niya alam na kailangan niya.
Ang pagmamahal at serbisyo ay mas makapangyarihan kapag may balanse. Isang doktor, isang ina, isang asawa. Maaring pagsamahin ang mga papel na ito kung may tamang puso at hangganan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.